Ikatlong step ay ang pag-layout ng ceiling height. Pagkatapos nung pagli-level, ito na po yung sunod na ikakabit, itong wall angle. Dapat meron na siyang butas para yun ang susundan nyo pagkabit doon sa dingding. Ayan po. Distansya nito at least 12 inches o isang pie ang pagitan. Ibabare na po doon sa dingding, tapos ipapako. Papakita natin kung paano to gagawin. Pagka nailagay nyo na po yung lahat ng wall angle doon sa nilayout nyo, ay pwede na kayong magkabit ng double faring para sa pangatlong baitang ng ating tutorial. Papakita din po natin yan. Ito po yung kasunod na ikakabit. Double faring po yung tawag dito. Ngayon, ang sistema ko po nito, binabawasan ko dito magkabilang dulo. Yan po. Yung iba kasi pantay lang siya kapag nagkabit. Ako naman merong bawas dito para may bintahe sa pag-i-install. Papakita ko po kung paano ko yan nasabi. Ganito lang po yung pagkakabit ng double faring, yung ginupitan natin. Ayan po, isusuksok nyo lang doon sa wall angle, tapos dito sa harapang dulo ay ganun din. Ayan po, kahit kayo lang mag-isa, kayang kaya nyo yan. Pero kung yung pantay lang siya, yung nakapatong sa wall angle, mahirap po yun ikabit, lalong lalo na kung nag-iisa ka lang. Pwede nyong itry para malaman nyo, kasi kung mag-re-rivets na kayo, gagalaw yan. Pero kung ganito, yung may bawas, yung magkabilang dulo, matibay na yan. Hindi po yan gagalaw kahit na mag-rivets kayo mag-isa. Ang distansya nito mula doon sa gilid, nasa 16 pulgada po. Yan po ang layout niyan. 16 inches. Lahat po yan nasa sentro. Yan po yung pangatlong baitang ng paglalagay ng frame. Sunod naman po ay susukatan nyo yung para sa carrying channel. Yun po ang sunod na ilalagay, carrying channel. Kung ano pong sukat nito, yun po yung tatabasin natin. Ito na po yung carrying channel na tinabas natin. Mula dito hanggang doon sa kabilang dulo ay 2.86 meters. Yan po yung haba ng paglalagyan natin. So magpapasubra lang kayo ng ito 0.20 meters. Nasa 8 pulgada yan, kasi bubutasan natin dito ng dalawa para ipapako natin doon sa dingding uli, dagdag suporta. Ganun din doon sa kabilang dulo. Okay, so ito yung kasunod, carrying channel. Kailangang butasan nyo na po yan dito sa baba
para hindi na kayo mahirapan kung sa taas nyo yan bubutasan. Mas madali po dito sa baba. 3 piraso po ang kinailangan nating putulin para sa carrying channel. So base yan sa pagkahati-hati nung area. Yan po. Kapag na-set up nyo na po yung carrying channel, ito, maglalagay na kayo ng W-clip para sa pang-5 step ng framing natin. Ayan po. Dapat alternate siya. Alternate yung paglalagay ng W-clip. Kung sa unang lagay nyo po nung W-clip sa harap ng carrying channel, yung susunod po dapat sa likod naman para hindi yuyuko yung carrying channel nyo. Kasi pag one way yan, hindi po yan matibay. Sa pang-6 na step ay yung paglalagay na ng hanger. Carrying channel pa rin yung gagamitin natin para mas matibay kasi makapal to kumpara sa double fairing. So yan, bubutasan lang yan para sa pagre-ribetan. At yung haba nito depende sa taas kung ano yung paglalagyan nyo kasi iba-iba yung taas nito. Siyempre yung bubong naka-slanting, so iba-iba po yung haba niya. Bago nyo po ikabit yung hanger, kailangan maglagay muna kayo ng tanse para makita nyo kung tama yung levelasyon ng framing nyo. Kasi kung minsan lumulundo yan sa bandang gitna, so mag-a-adjust lang kayo kung may diferensya. So pag naitama nyo po yan, pwede nyo nang ikabit yung hanger. At sa huling baitang po ng ating tutorial ay itong pagkakabit ng hanger. Pwede nyo siyang ikabit sa kahoy kung kahoy yung trusses nyo, at kung bakal naman ay pwede rin. Kung naka-slab siya, gagamit kayo ng tox kasi hindi yan pwedeng ipako. Kung slab ang paglalagyan, dapat screw yung gamitin nyo kasi may thread. Kung slab kasi na pako ang ginamit nyo ay baka kumalas. So pag naikabit nyo yung hanger sa taas, i-rivet nyo na dito sa carrying channel. Ayan po. At least 2 rivets para malakas yung kapit. Yan po yung na-rivets na hanger. Kung sa bakal po,
ganyan po yung sistema din, naka-rivets din siya. Pagka naikabit nyo na po yung sapat na bilang ng mga hanger, ay pwede na kayong maglagay ng ceiling board. Pero ako, nagdadagdag pa ako ng additional na reinforcement kagaya nito. Nilalagyan ko ng tie wire. Kasi kung kumalas yung W-clip, meron ka pang pangalawang depensa para sumalo doon sa mga framing mo. So yan lang po ang tip ko sa inyo. So yan lang po yung tutorial natin ngayon, at sana nagustuhan nyo, at kung pwede pa-subscribe naman at comment, like, saka share nyo na din kung meron kayong oras sa mga kaibigan nyo. Ito kasi yung payo ni Ma'am Lisel, yung nagpapagawa nitong kisame at subscriber natin from Jeddah. Kumusta po kayo dyan sa kayong pamilya mo? Sana bigyan nyo din ako ng positive comment para tuloy-tuloy na yung pagtaas ng ranking natin. Salamat po, at mabuhay tayong lahat.